Matatag na alyansa at samahan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa trilateral meeting sa Amerika. At live po mula naman sa Washington, D.C., may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, pasado alas 10:30 na ng gabi ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika at ilang oras pa lamang nakalilipas mula nang matapos ang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ng pinakamatatas na leader ng bansang Pilipinas, Japan at Amerika. At sa naturang makasaysayang pagpupulungan na yan ay muling pinagtibay ang alyansa ng tatlong bansa sa isa't isa sa larangan ng depensa pati na rin sa ekonomiya at ang pangakong isusulong ang isang mapayapa at malayang Indo-Pacific region. Sa pagsasama-sama ni US President Joe Biden, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa White House, kasama ang kanilang mga opisyal sa gobyerno, nagdala sila ng isang pambihirang pagkakataon para mapabuti ang kalagayan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagpapalalim ng maritime at security ties ng tatlong bansa. Muling iginiit ni Biden na ironclad ang pangako ng Amerika sa mga kaalyadong Pilipinas at Japan. At kung tumindi pa raw ang tensyon sa West Philippine Sea, sabi ni Biden, As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. hindi lang daw sa larangan ng depensa sila tutulong. Mas palalalimin din daw ang economic partnership ng tatlong bansa sa iba't ibang sektor, partikular sa technology at clean energy, semiconductor supply chain at telecommunications. Katunayan, inanunsyo ni Biden ang pagbubukas ng kauna-unahang economic corridor sa Pilipinas. We're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Ayon kay Pangulong Marcos, simula pa lang daw ito ng mas malalim pang samahan na may nagkakaisang layon. A dedication to a common purpose and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead as we deepen our ties and enhance our coordination. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Sa bahagi naman ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang ngayong nahaharap sa matinding krisis ang mundo, mahalagang magkasama-sama ang mga bansang pareho ang layon. 自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けて同盟国、同志国との重層的な協力が重要です。日米非3カ国は太平洋でつながれた海洋国家であり、自然なパートナーです。基本的価値や原則を共有し、地域の経済発展を支えてきました。Connie, pagkatapos ng Trilateral Leaders Summit ay nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ng Google para makausap ang ilang mga opisyal nito. Bukas naman ay makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si US Defense Secretary Lloyd James Austin III at magkakaroon ng kapihan sa media bago siya tumulak pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.